Mamamatay na po ang healthcare system natin kasi yung Pangulo, hindi niya naiintindihan ng issue. Kasi kung alam mo, ng 2025 budget, pinavito yan eh. At meron akong sulat noon, kung maabot malaki. Dapat December 20 niya pipirmahan ang budget. Opo. Pinirmahan niya December 30, araw ng Jose Rizal. Tanda ko yan eh. Eh ngayon, siniro pa rin niya ang budget for 2025. At ang sabi ni Secretary Recto, at naalala ko din si Senator Chis Escudero, si Senator Grace Poe, sobrang pera nyo eh. Di dapat kunin yan. Ito po yung PhilHealth. Yeah. Oo. Zero tayo for 2025. Mga kababayan, kung hindi nyo naunawaan, kinuhanan tayo ng 60 billion, wala tayong budget for 2025, ang nakuha sa atin ay 130 billion. Ngayon, walang nakakaalam no, na naisahan tayo ng gobyerno. Pera nyo yun eh. Ito ho yung contribution natin sa PhilHealth, buwan-buwan. Kinakaltas sa sweldo natin. Para pag nagkasakit ka, meron kang ayuda from PhilHealth. Di ba ganon? Yung in principle. Yan ang tawag sa atin lahat, direct contributors. Yung indirect contributors, 4 sila na grupo. Okay. Ang una dyan, yung senior citizen. Opo. Number 2, may kapansanan. Ang pangatlo, yung mahirap sa daga. At saka yung 4Ps. Ngayon, ang perang yan, kinakaltas yan sa bawat taong naninigarilyo, umiinom ng alak, nagbe-vape, at sugary drink. Right. So pupunta yan sa BIR, ibibigay yan sa PhilHealth. Opo. Ang tawag po dyan ay earmark. Special funds yan na hindi mo pwedeng tanggalin doon. Alright. Tinanggal nila yon. So, violation ng gobyerno yon. Sila nag-approve, binayolate nila yon. So, kaya ang healthcare natin mamamatay kasi wala kang pondo eh. O saan kukuha ng pondo ang PhilHealth? At dapat yan, kung sobra, inuubos yan kasi inire-replenish naman every year eh. Opo. So, ang nangyari, wala tayong budget for 2025. So, yan ho, kaya sinasabi kong kawawa tayo kasi sarili nating gobyerno, ninanakawan tayo. Sarili nating gobyerno, ninanakawan tayo, niloloko tayo, at sinasabi, eto yung mga nakukuha niyong benepisyo. Pero wala naman eh. In the real world, na katulad ko, nakikita ko, ang dami pasyente, pagpunta sa emergency room, pag nalaman nila yung babayaran, lalayas na lang. Tapos pipila sila na napakahaba sa DSWD, pipila kay mayor, pipila kay congressman, pupunta ka dun sa MAIP, yung hihingi ka ng ayuda. Wala naman. O tapos mako-confine ka ng matagal, magkakadautang-utang ka. Sa madalit sabi, mangungutang ka, mamamalimos ka, magmamakaawa ka, o mamamatay ka na lang. Yan ang sitwasyon sa Pilipinas.